I have to call you. Mapapatay ako ng kapatid ko kapag hindi ka pa lumabas ng kwarto at kumain. Sermon na naman sa kanya. Jacob is a mysterious man but kind and caring. Umismid siya at saka bumaba ng kama. Nilapitan niya ang binata at saka may binigay ito sa kanya. Here, call him. Nakasave na dyan ang number niya. Walang alintanang tinanggap niyang kahon na ibinigay. Di na siya nagtanong pa dahil alam naman niyang cellphone ang naman nun base sa picture ng cover. Tinaas niyang bahagya ang kahon saka tinanong ang binata. Iistorbohin ko pa ba? Baka may baby time sana ng fiancé niya, gawin pa akong third party. Just do it for the sake, woman. Medyo galit na ito kaya't napailig siya ng konti. May dapat pa akong tapusing kaso. Saka ito umalis. Imbes makipagtitigan, binuksan niya ito at saka hinanap ang contact. Nandot na kasi ibang numero na James. Pinindot niya ang call button at nakadalawang ring bago sumagot. Hello? Are you okay, baby? How's the day na wala ako? Anong pinagagawa ni Jacob dyan, ha? Baka nilandi ka na niya. That will never happen cause I will not let him come near you again. Just this time cause I have a bonding trip. Kayo, boss. Kamusta ang baby time ng fiancé mo dyan? Diin niyang sabi. Huwag mong ibahin ng usapan. Tinatanong kita kung baka nilandi ka na ng kakambal ko. Sweetie, mall muna tayo. Di kasya tong damit na nandito sa akin. Dinig niyang sabi ng babae sa kabila. Yun na lang ang pagkadismaya niya nung kasama nito ang fiancé. Wala na nga dapat siyang aasahan kung may iba na ito at hindi siya. Pero bakit gano'n na lang kasikip sa dibdib ang marinig na magkasama sila? Bye boss, may dapat din pala akong puntahan eh. Then she end the call. Inalis niya na lang sa sistema niya ang mga isiping iyon. Naligo siya at saka nagbihis. Hinanap siya sa buong mansyon ang kamal nitong si Jacob pero wala. Wala naman na siyang ibang kasama rito at mag-isa lamang. At naisipan niyang puntahan ang bahay ng kanyang nobyo. Binilhan niya pa ang kasintahan ng regalo bago sumakay sa taxi dahil hindi niya naman po pwedeng galawin ang mga sasakyan ni James. Ano? Excited siyang makuha ulit ang nobyo dahil ilang linggo rin silang hindi nagkita. Ngayon lang siya nagkaroon ng panibagong cellphone kaya malamang miss niya na ito. Isang taon na rin sila ng kanyang nobyo, mabait kaya pinili niya. Marami rin siya mga naging kasintahan dati pero hindi rin nagtagal. Ito na po ko yung driver. Umalis na yung taxi at saka tinignan ang maputik na daan papasok sa bahay ng kasintahan. Nakapunta na siya dito noon nung pinakilala siya sa mga magulang ng binata. Madalas din siyang tumatambay kapag pinapagalitan siya ng kanyang tiyahin. Wala siyang ibang mahihiling nan sa binata dahil mabait at mapag-aruga. Maswerte siya rito dahil ito ang napili niya. Di alintanang madumihan ng kanyang suot na puting sapatos. Tiniis niyang lakarin ng ganito kaputik na daan makita lang kanyang kasintahan. Sa wakas, narating ko rin. Sambit niya nung nasa tapat na siya ng pinto. Di ganon kalaki ang bahay nila. Sakto lang para magkasyang 4 na katao. Simple pero maganda. Puno yan ng mga kahalamanan sa bakod at tanim ng ina nito. Humugot muna siya ng paghinga para sorpresahin ang kanyang kasintahan. Hinigpitan niya ang hawak na box ng cake saka siya kumatok. Ilang katok na pero walang sumasagot. Nakaawang naman ang pinto kaya marahan siyang pumasok. Palingon-lingon pa siya sa paligid baka sakaling nandun ang mga magulang ng lalaki. Nakita niya sa lapag ang pares ng sandal na kulay asul at napakunot ang kanyang noo. Teka, wala naman siyang kapatid na babae ah. Di niya na lang ulit pinansin pa at pinuntahan ng kusina. Baka sakaling nandun nga pero wala na naman. Halos suyurin niya na ang bahay kakahanap pero wala. Marahan niyang inakit ang hagdan papataas para malaman kung nandun ba at tutulog ang binata na madalas ginagawa nito. Nagmumukha na siyang akit bahay dahil sa ninja kong kumilos. Mahina para walang tunog. Malayo pa siya sa pinto ng lalaki pero may narinig na siyang ungulan dalawa. Sa bawat paghakbang niya parang nawawalan siya ng ganang pumasok. Lex, ang sarap mo. Sambit ng babae na kanyang narinig pa. Para malaman kung sino nasa loob, binihit niya ang seradura at di nga siya nagkamali. Kitang-kita niya mismo ang kanyang kasintahan na may binabayong iba. Hubot-hubad ang dalawa na nakapatong babae sa kanyang nobyo. Umaalog ang dibdib ng babaeng inaalalayan ni Lex para salubungin kada ulos. Nasulyapan sa ng babae, ginisihang nagpapahiwatig na siya ang nanalo. Natutop siya sa kinatatayuan doon sa kanyang mga nakita. Pangalawang beses niya na itong makita yung sa office at itong sa nobyo niya. Pero baka nagkamali na naman siya kagaya ng una kasi kambal pala ni James na sa Jacob ang kanyang nakita. At baka hindi si Lex itong binabay ng babaeng to. Babe, sino mas magaling sa amin ng ex mo? Mapang-asar na tanong pa ng babae kay Lex.
Bumagal ang pagbayo niya at saka dinahan-dahan ang pag-ulos. Siyempre, ikaw. Di ko naman natikman yun. Madamot yung babaeng yun. Kaya nga kita pinili, di ba? Sabay silang natawa. Pumatak ang luhang pinipigilan niya nang makababa siya. Sobrang sakit lang dahil matagal na pala siyang niloloko nito. Dahil lang sa hindi niya maibigay ang matagal nang hinihingi ni Lex sa kanya na makipagtalik, iiwan at ipagpapalit lang siya sa babaeng yon. Eliza cannot stop cursing every time na naiisip niyang kawalang hiyang pinagkagagawa ng nobyo niya at ng best friend niya. That girl who's on top of her boyfriend is her dearest best friend. Bakit ba ganito kalupit ang tadhana sa akin? Wala akong ginawa kundi ang mahalin at seryosohin si Lex. Pinagkatiwalaan kong best friend kong si Nancy pero inahas niya pati si Lex? Paano nila nagawang gaguhin ako ng ganon? Naihilamos niyang palad sa kanyang mukha habang umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Pinagtak sila ng dalawang taong kanyang pinagkakatiwalaan. Hard drink, please. Utos niya sa bartender. Ilang bote nang naubos niya pero hindi pa rin siya natatabla ng antok. Dinaan niya na lang sa alak ang mga masasakit na sinapit. Agad tinungga niya isang bote ng whiskey tsaka pinahira ng bibig. Kumalahati ang laman nun pero wala siyang pake. Ang gusto niya lang ng oras na yung lasingin ang sarili at magpakarunod sa alak para mawala ang sakit sa kanyang puso. Nakaupo sa stool ng counter at di alintana ang mga sumasayaw sa paligid. Malakas ang tunog ng musika na sinasabay ng mga sigawan at hiyawan ng mga tao sa paligid. Mapait siyang tumawa nang maalala na dito pa rin pala mismo sa bar na to nakilala niya ang lalaking umangkin sa kanya. Ang boss niya na iniwan siyang mag-isa sa kama. I guess you're alone here, right? Di niya pinansin ang lalaking tumabi at kumausap sa kanya. Kita naman na siya lang mag-isa dito sa sulok. Ralph nga pala. Sabay lahat ng palad sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang kamay ng binata, pataas sa mukha, sinuri ang kanyang kabuuan. May dating ang lalaki, gwapo at moreno, pero halatang babaero. Who cares? Irap niya rito. Di makapaniwalang napasinghap ang lalaki. Parang bago lang ito sa pandinig niya at di makapaniwala. Well, hindi niya dapat. Inabala itong si Liza. Baka bigwasan siya ng di oras. Hard to get, ha? Inawakan siya nito sa siko. Ininom niya muna ang huling alak na hawak sa kanila pag sa counter bago hinarap niya ang binata at kahit na nalabo ng palingin, matapang niya pa rin itong hinarap. Why the hell you care? Mind your own business, can you? 'Cause I don't need your presence right here, right now. Don't you dare me, mister? Sabay bawi niya sa braso. Mga alis na siya sa kanyang kinaroroonan nang hawakan na naman siya nito sa braso. This time mahigpit na. Ano ba? Nasasaktan ako. Atungan niya at pilit tinatanggal ang kamay ng binata. I am the famous and hot actor in all TV shows. Don't deny that you don't know me. Come, let's go. I want a stress reliever and I want to take you on bed. Kilaladkad siya nito palabas ng bar. Pero bago pa umabot sa may exit, biglang natumba ang lalaki. May kamaong sumalubong sa mukha nito kaya subsob ito sa sahig. Sapo ang ilong na dumurugo. Labing pumutok dahil sa lakas sa pagkakasapak. James? Medyo na nalabong kanyang paningin pero klaro niya pa mismo ang mukha ng boss niya. Kumista pang hikaw nito sa kanang tenga kaya't sigurado siya hindi siya nagkakamali. Don't you dare, moron! Tinadyakan pa nito ang lalaking nasa sahig. Sinapo ni James ang kanyang mukha. Ngayon niya lang nakita ang pag-aalala sa mukha nito. I'm sorry, I'm late, baby. Siniil siya ng malalim na halik ng lalaki. Di siya gubante ng halik sa binata dahil pinipigilan niyang sarili na madala sa halik nito. Hindi pwede dahil may fiancé na siya. Yun na nasa isip niya ng mga oras na hinalikan siya ni James. Wala siyang imek habang nakasakay sa kotse ng binata, papauwi sa mansyon nito. Eliza, talk to me please. Bakit ka nandun sa bar at nagpakalasing, ha? Mas isinandal niyang ulo sa gilid ng bintana. Wala rin siyang balak na sagutin to dahil simula ngayon, pinapangako niyang di na siya kailanman magtitiwala pa, kahit sa boss niya. Tinraydo na siya ng pinagkakatiwalaan niya ng husto, pero niloko lang din naman. Nang makarating sila, nauna siyang pumasok sa loob ng bahay. Agad siyang umupo sa sofa habang nakatulala sa kisame. Di niya mapigilan ang maiyak na naman. Eliza Marie, answer me, secretary. Why are you at the bar with the other man? Nawala lang ako saglit, may iba ka ng kasama? Tumayo siya at sinampal ang boss niya. Nagulat ito dahil sa kanyang ginawa. Di niya na mapigilang pumatak ang mga luhang kanina pang nagbabadsang bumuhos. Hindi mo alam ang mga pinagdaraanan ko. Wala kang alam dahil wala naman ako dito, di ba? Nandun ka kasamang fiancé mo at ito naman ako nagpapakatanga.
Umaasa na sana. Umikbi na siya. Na sana hindi ko na lang kayo nakilala para hindi ko maranasan tong sakit ng dibdib ko. Akmang yayakapin siya na James pero siya na ang umiwas. I am not your damn option here, James. Na kung wala ang isa may reserba but in the end, may iwan ang laging nakasama at sasama sa nakauna. I'm sorry. Hindi mapapalitan ng sorry mo. Ang nangyari na. Alam mo na nagkita tayo sa bar, nakalimutan kong may boyfriend ako. Nakalimutan ko na may obligasyon akong dapat akuin. Mga pangarap na gustong tuparin. Pero nung gabing sinuko ko siyang pinakaingatan kong kayamanan, nagtiwala ako. Akala ko makikita kita sa umagang magigising ako at sasabihin na paninindigan ako. Huminga muna siya para magpatuloy pero, tangina mo, sagad. Dahil iniwan mo ako sa loob ng kwartong masakit ang gitnang hita ko dahil winasak mo ako ng gabing may mangyari sa atin. Ininda ko yun ng ilang araw, hayop ka. Di ko pinahalata sa tiyahin ko. Ngayong boss kita at sekretary mo ako, doon ko lang nalaman may fiancé ka pala. Kaya't simula sa araw na to, hindi na ako magtitiwala sa mga sweet gestures mo. Sweet tongue, ha? I am your plain secretary and you are my boss. Stop playing shit of me, James. Humugot siya ng mga salitang yan dahil may lakas siyang sabihin dahil lasing siya. Dinaan niya lang sa paglalasingan ng mga sinabi niya para malaman ng boss nito ang nais niyang sabihin. Kahit man ng kaunti maibsan ang kirot sa kanyang dibdib. Sapon niya ang kanyang ulo dahil sa kumikirot ito. Nasobrahan nga siya sa alak na nainom kagabi. Napatingin siya sa paligid. Baka sa ang silid siya nakatulog. Gumaan na pakiramdam niya nung nandito siya sa kanyang silid. Naibaba niya pa ang paningin sa kanyang damit. Nakabihis pambahay siya. Inaalalang sino mang nagubad sa kanya kagabi. Bumangon siya at saka naghilamos muna bago pinuntahan ng office si James. Gusto niyang tanungin kung may pasok ba sa trabaho ngayon. Linggo baka may day off siya. Boss! Pagtawag niya rito habang inaayos ang magulong buhok. Napatitig siya sa bagong labas galing banyo ng binata. Di niya maiwasang hindi titigan ang lalaking nakatapis ng tuwalya sa bewang. Basang-basa ang buhok nito, halatang katatapos ng maligo. Ginulo-gulo nito ang buhok gamit ang mga daliri. Ang mga butil ng tubig bumaba sa kanyang matitipon ng dibdib. Baka hindi ako makapagpigil at maihiga kita dyan mismo sa sofa. Mapang-akit nang umisito sa kanya. Napaiwas kagad siya nang maramdaman ang pamumula ng kanyang pisngi. Dapat di na siya mag-react ng ganito kabongga dahil nakita at naramdaman niya na ito noon pa. Pinasok pa nga. How's your hangover? Doon lang niya napagtanto nang tanongin siya at naalala na may tinatanong mo rin pala siya. May pasok ka ba ngayon? Day off ko? Pag-iiba niya sa usapan. Yeah, day off mo pero kailangan mo pa rin sumama sa akin. Sagot nito at saka sinuot ang t-shirt. Wag na, dito na lang ako matutulog. Masakit pang ulo ko and I have to rest. Di nag-react ang sa James kaya umalis na lang siya sa silid at bumalik na sa kanyang kama. Doon siya nahiga pero hindi pa man siya nagugutom. James suddenly picked up his phone when someone is calling. It's Jacob. Done! Panimula ng kambal niya. He smirked. Send the payment on my account. Di pa nga ako tapos sa isang kaso ko pero tumawag ka. Give me all the files about his business and handle branches. Then he ended the call. Tinuloy niya ang pagbibihis. Simple lang suot niya dahil kailangan niya magpanggap na normal. Mahirap na baka mapagkamalan siya na sa Jacob. Jacob is a detective officer. Marami mga maimpluwensyang tao na gustong ipatumba ang kambal niya. But no one dare cause his twin broken is unbeatable demon. Wala nagtagumpay sa mga plano nila. Pumunta siyang kusina at kinuha ang cellphone sa bulsa. Naganap siya ng pwedeng lutuin sa internet. Ginaya mga instructions dahil hindi siya ganon kagaling sa pagluluto ng Pinoy foods, kaya nagdasal siya na sana magustuhan to ni Eliza. James a half Norwegian. His father is a pure Norwegian and his mother is half Pinay, half British. Ang nakasanayan niyang lutuin ay ang pagkaing Norwegian. Kung nasa opisina naman siya, nagpapadeliver na lang siya at inuutusan ng sekretary niya. Lastly, ang pagprito ng isda. Simple lang tingnan ang nasa vid kaya ginaya niya. Naglagay siya ng mantika sa kawali. Bumalik ulit sa panonood sa internet. Kumuha ng isang piraso ng isda at saka nilagay sa kumukulong mantika. Napamura siya dahil natalsikan siya ng mantika sa braso. Inintay niyang maluto ang pritong isda kaya naghain muna siya ng kanin sa plato. Nilagay niya sa tray at yung mga ulam sa kanyang niluto. Nagtimpla rin siya ng gatas. Matapos niyang maihain lahat, pupunta na siya sa kwarto ng dalaga. Naiwang nakaawang yon, kaya pumasok na siya dala ang tray ng pagkain. Nadatnan niyang nakahiga si Eliza at nakatalikod sa kanya.
Baby, wake up! Nilapag niya sa kamang dalat saka tinanggal ang kumot na nakatabon sa katawan ng dalaga. Bakit ka nandito? Akala ko ba may lakad ka? Aalis ka dyan. Pagtataboy sa kanya. Pumatong siya sa ibabaw at sinikop ang mga kamay nito na nalagay sa maibabaw ng ulo para hindi makapagpumiglas. Kumain ka muna bago ko aalis. Di ako gutom, James, at di ko na... Masakit ang ulo ko. Kahit alampigin niya, hindi maawasang maakit sa mga labi nito. Eat or I will eat you. Which one do you like? He asked in a seductive voice. Wala, kaya alis na. Pilit pang tinanggal ni Eliza ang mga kamay sa lalaki, pero mahigpit ito. Okay then, sagot pa ni James at takmang huhubarin ang suot na t-shirt nang pigilan siya. Hay, stigas ng ulo mo, boss. Sang ulo? Dito? Turo sa ulo niya. Or down there? Turo sa ibabang ulo. Tinampal ni Eliza ang braso ni James dahil sa kapilyuhan. Baka kung mapanglinlang pa siya rito ay bakasan pa umabot ang kalandian ng boss niya. O sige, alis na dyan. Umalis siya sa pagkakatapong at umupo sa katapat. Pinagmasdan niyang kumain ng dalaga. Maganda, sexy at matangkad si Eliza. She has these brown eyes and her pointed nose and pouted heart-shaped red lips. This woman in front can make him horny every time they're close at each other. Oh, stop this feeling. Kumain ka na ba, boss? Tanong nito na makitang nakatitig ito sa kanya. Umiling siya. Dito na lang siya kakain sa restaurant na pupuntahan. Magkikita sila ng kambal niya para kunin ang mga dokumento. Kain ka oh. Alak pa nito. Wala akong gana. Anong gusto mong kainin? Ikaw. Sa ilang araw na di niya nakasama ang dalaga na miss niya ito. Di lang siya makahanap ng tiyempo para akitin to dahil wala to sa mood. Di ako pagkain eh. Sorry ka na lang. But I want you. Pero may fiancé ka, diba? Bakit di ka doon makipagharutan? Oo, pero hindi ko kayang galawin ng best friend ko. Di namin itutuloy ang kasal. Natigil si Eliza sa pagsubo. The little info. Ex-fiancé.